Welcome back mga ka-wonder! In today's video, pagbigyan natin ang dalawang request ng ilan sa mga nag-comment at nag-react sa video content natin. Unahin natin itong kay Maria Teresa E7J. Ang sabi niya, paki-feature nyo sana yung bundok o lugar na pinanggalingan ng mga troso para makita ang extent ng problema sa deforestation. At ang pangalawang request naman ay galing kay Emmy Tolentino 5144. Ang sabi niya, ka-wonder, sana mapakita mo muli ang lugar na yan after 15 days para makita natin kung gaano na pagbabago. Ang tinutukoy dito niyang lugar mga ka-wonder ay ang bayan ng Laurel. So base dun sa dalawang commenters natin ka-wonder, hahanapin ko ngayon ang sources ng mga landslide sa bundok at paano ito nakarating sa bayan at residential areas. Sa 5 bayan ng Batangas na napuntahan ko, pinili ko itong bayan ng Laurel kasi siya ang may pinakamalawak na pinsala ng landslide. Pero maliban dun ka-wonder, ang mga hanay ng kabundukan ng Laurel ay konektado sa kabundukan ng Agoncillo. At sa paniniwala rin ni nanay na nakausap ko sa Barangay Tubigan, Lemery, Batangas, na ang landslide na puminsala sa kanila ay galing sa mga kabundukang ito. Siyempre, ipasilip ko na rin sa inyo ang update ng bayan ng Laurel. Kumusta na kaya ang clearing operations nila? Uy, tara na! Samahan nyo ako sa gala ko, ka-wonder. Dito tayo magsisimula ka-wonder sa kahabaan ng Tagaytay na Sugbo Highway. Sa kanto lang na yun ang papasok naman ng Alfonso, Cavite. Dito naman ang ruta natin ngayon sa Barangay Nyugan, pababa hanggang sa bayan ng Laurel. Mula sa entrance ng Barangay Nyugan na ito sa Laurel, papuntang Tagaytay City, ay may layo lamang na more or less 1.3 kilometers at ito ay may taas na 4,302.35 feet above sea level. Kaya no wonder kasing lamig din ang klima nila dito sa klima ng Tagaytay. Ang ganda ng view dito ka-wonder. Kahalintulad ang daan na ito doon sa Ligaya Drive na papuntang Talisay, Batangas na kung saan natatanaw ang angking ganda ng Taal Lake at ang bulkang Taal mismo. May motovlog content ka pala ako doon sa Ligaya Drive na pwede nyong panoorin ka-wonder. Palusong nga pala ang daan nito, so be sure to check your brakes kung sakaling maisipan mo rin na dumaan dito. Sad to say na dito pa lang ay may makikita ka ng mga landslides o pagguho ng lupa. Since mataas ang lugar na ito, lahat ng lupa na natatangay ng tubig ba ay papunta talaga dun sa mas mababang lugar. Actually ka-wonder, nakadaan na rin ako dito nung araw mismo nang nag-vlog ako dun sa bayan ng Laurel. Sinarado kasi ang Talisay Laurel Road dahil sa clearing operations, kaya dito ako pinadaan ni Waze noon paakyat on the way to Tagaytay. Mas grabe nung araw na yun na dumaan ako dito dahil halos motor lang ang makakadaan sa dami ng tambak na bato at gumuhong mga lupa. O yan, dito pa lang oh. Nakikita nyo na oh. Dami ng mga landslide na nangyari dito. Ayan o. Gaya nito, one way na lang ito. O, ito ka-wonder o. Ang lawak ng landslide na to. Ayan o. O, nakikita nyo sa bandang bundok na ito. So, para muna tayo konti dito para makita nyo talaga yun. So, may daan din dito pababa na to mga ka-wonder, no? Actually, dito pa lang, oh. Hindi pa tayo masyadong nakababa papunta dun sa bayan ng Laurel. Makikita mo na dito yung landslide. Sa bundok na ito, oh. Galing yan dun sa taas. So definitely no, kung lahat ng mga lupa dito guguho, magkaroon ng malakas na na pag-ulan, lahat ng na to, mga lupa na to pababa doon sa may bayan ng
Laurel. So ito, actually itong daan na to Kawander, sinarado na nga nila to na hindi madadaanan. Oh, ang laki ng mga bato na to Kawander, oh. Yan, oh. So buti na lang yung may bahay dyan, hindi siya natamaan. Actually yan, oh, yung lupa na gumuho na yan sa lugar na yan, papunta talaga dyan sa bahay niya. Konting-konti na lang mga Kawander, oh. So isang linggo na ito mga Kawander, ha? Magto 2 weeks na pala simula nung nadaanan tayo ni Tropical Depression Christine. May mga portion lang dito ng daan na nalinis na, pero hanggang ngayon nandito pa rin nakatambak yung mga lupang ito. Yan, ang laki, puno ng mangga yata itong natumba. So ngayon makikita nyo talaga yung source kung saan talaga nagsimula yung landslide. So masasabi natin ngayon, yung pagsimula ng landslide talaga dito pa lang sa taas, sa may bandang daanan pa lang ng Tagaytay na Subo Highway na yan. So dito na nagsisimula yung yung pagkaroon ng ng soil erosion o yung landslide. Daming mga punong natumba. Delikado talaga tong na to mga Kawander, itong gilid ng bundok na ito, kasi anytime talaga pag may malakas na bagyo, pwedeng gumuho ulit ito. Yan, bangin na to dito sa gilid ko, may malaking bahay dito, parang walang tao, parang haunted house. So 2 weeks na ito mga Kawander, makikita nyo nandito pa din yung mga lupa, hindi pa natatanggal. So magkabilaan to mga Kawander, so try natin kuhanan ng drone to. So nakikita na natin ngayon na dito pa lang sa bandang taas marami ng landslide na nangyari. So ang bulk ng lupa na ito, pag nadaanan ito ng malakas na tubig, dala ng malakas na pagulan, ang bagsak nito doon talaga sa bayan ng Laurel. Sa nakikita ko kasi, yung bandang dyan, taas ng Tagaytay na yan, medyo crowded na, nagsiksikan na lahat yung mga tao doon. So yung mga naghahanap pa ng lupa na gustong tayuan ng mga bahay, nag-spread na sila. At ang iba dito na nga, pababa na nga dito sa area na ito, pababa na papunta sa may sa may Taal. So ito yung barangay Nyogan, Laurel. Ayan, nababasa nyo, paunawa, bawal pong dumaan ng malaking sasakyan, delikado. Ayan, may nakalagay na. Kasi may mga lugar dyan na talagang naging one way na lang siguro, o kumitid na yung kalsada dahil may mga nakahambalang mga malalaking puno ng kahoy o mga lupa. Magandang view dito kung napansin nyo, saka malamig yung lugar, napaka-presko. Ayan, ito bibigay ko pa sa inyo yung ito, nakita pa natin isang source ng landslide.
kawander, ano, dun sa mga comments ka, no, maraming nagsasabi na kung ano daw yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide dito sa area na ito ng Batangas. Ayan, ito pala, oh, mayroon pang mga nasirang daanan dito mga kawander. Ay naku, ang taas pala nito. Yan, kung nakikita nyo, oh. So naging one lane na lang ang kalsadang ito mga kawander. At nasira na dyan banda yung ano, yung semento, gumuho na rin. From here, hawakan ang cellphone nyo ng maigpit, o kung nanonood ka sa smart TV or nasa harap ng computer nyo o laptop, hawakan ang upuan dahil lilipad tayo at siya sa atin ang hilera ng kabundukang ito na may mga senyales ng pagguho ng lupa. I hope na masagot ng aerial video na ito ang status ng kabundukan dito sa Batangas. Bagamat alam naman natin na bawal ang magputol ng mga puno, pero sa lawak ng mga kabundukang ito, hindi sa lahat ng oras ay mababantayan ito ng mga taga DENR. Along the way, kung pupunta ka ng Tagaytay at Batangas, may mga madadaanan kang furniture shop. Ang tanong, saan galing ang mga puno na ginawang furniture? May mga hardware kang madadaanan na nagbebenta din ng mga tabla at mga coco lumber. Ang tanong, saan galing ang mga ito? Sa mga may-ari ng lupa na nagtatanim, syempre puputulin nila ang mga puno para makapagtanim sila o yung tinatawag nating kaingin system. Partida pa dyan yung mga nagbebenta ng uling na walang habas sa pagputol ng kahoy. Dagdagan mo pa yung mga taong nakatira dito sa mga kabundukang ito na occasionally ay namumutol rin ng kahoy para gawing poste o tabla sa paggawa at pag-ayos ng mga bahay nila. Tapos ang matindi, yung massive residential housing and building projects na tinatayo sa taas ng bundok surrounding the Taal Lake, lalo na dyan sa papuntang Tagaytay proper. Ang habol kasi ng lahat ay yung overview na sasabi nila. Mas mahal ang property pag overlooking mo ang Taal. Maganda naman na may development mga kawander, pero sana wag isakripisyo ang ating kalikasan. Yan lahat kawander ay sa obserbasyon ko lang. Kung may idadagdag ka sa mga dahilan kung bakit nagka-landslide dito sa Batangas, paki-comment mo nga dyan sa baba. Itong barangay as is mga kawander, ito sana ang magsisilbing last line of defense bago makarating ang landslide sa bayan ng Laurel. Pero dito kasi bumabaybay ang Bugaan River. Galing dun sa mga bundok na dinaanan natin kanina, dito ang bagsak lahat ng baha at landslide. Ang ilog na ito mga kawander ay kumukonekta sa lawa ng Taal. Dati may mga palayan dito at kabahayan na ngayon ay halos di na makita dahil natabunan na ng lupa. Kawander, kung napanood nyo yung unang yung vlog ko dito sa bayan ng Laurel, dito ako tumambay nun. Yung motor ko, dito ko siya pinark. At natatandaan nyo, ito yung gasoline station na isa sa mga nadaanan ko dito. Itong gasoline station. So dito pa lang mga kawander, talagang tambak na yung mga lupa dito na galing dun sa sa landslide. Actually ngayon tuloy-tuloy pa din yung clearing operations nila sa lugar na ito mga kawander. Nandito pa yung heavy equipment ng ating ng ating gobyerno. So may nakita akong seal ng DPWH. Sobrang malikabok dito ngayon. Kaya naka face mask ako. Punong-puno ng gabundok yung mga lupa nito last time dito. Ayan. Dito nga ako nagpalipad ng drone noon,
So itong kalsada na to dito bukas na. Dati nung pagpunta ko dito nilinisan, pero ang hirap daanan kasi makapal yung putik. Medyo okay na. So doon sa isang subscriber ko na nag-request na balikan natin yung Laurel after 15 days, eto na. So 2 weeks na yung nakalipas at maganda naman yung resulta ng naging clearing operation nila dito. At nalinis na yung mga kalsada. Bumalik na ulit yung mga negosyo. Ayan na may nagtitinda na nga ng manok. Pero nandito pa yung kapal ng putik na to, oh. Hindi pa natatanggal. So siguro ilang araw mula ngayon matatanggal na rin nila to, ka-wonder, yung mga lupa na nandito pa rin sa kalsada. Hapon na, no? Hapon na tayo, ka-wonder, pero andito pa din yung mga tropa ng gobyerno natin, mga taga DPWH, at tuloy-tuloy pa din sila sa paglilinis, pag-clearing dito. Pero sa tingin ko parang nagpapack up na yata sila, paalis na rin. Yan, malinis na. Wala na yung mga putik-putik na gadami dito last time. Pero mayroon pa din dito sa gilid. So as much as possible, no, may mga nag-request na mga subscribers natin na wag daw natin i-cut yung video. Ba, itong Rusi na to, matagal na linisan to, ah. Umalis ako dito, naglilinis pa hanggang ngayon, wala pa, nandito pa yung tambak ng mga lupa na to. Pero at least yung pinakagitna ng kalsada, mga ka-wonder, talagang ano na, natanggalan na nila ng lupa. Pero mayroon pa rin dito, oh. May mga lugar pa din dito na hindi pa din talaga na ano, nalinisan, yung mga kabahayan. So nakikita naman natin na pag nasa bahay, siguro kanya-kanyang ano na lang, kanya-kanyang linis na lang. So malapit na tayo, ka-wonder, ano, dito na tayo banda sa may ano, sa may tulay. Actually last time wala ito, wala itong lupa na to dito sa kaliwa ko. At dito din sa kanan. So bali siguro nung pinagtanggalan nila, dito nila lahat dinala. Ayan, dinig na dinig yung tunog ng mga chainsaw. So doon sa kabila, tuloy-tuloy pa din yung pagpako nila. Matatagalan to, no, bago maayos itong nasirang tulay. Ayan, naririnig ko dito yung ano, yung tunog ng ano, mga backhoe. Ano? May nagbabakho nga doon. Sa tansya ko, yung mga kahoy na yan, o yung mga troso na makukuha mo dito sa bahay, free for all na to, binibigay na lang to sa mga tao, kanya-kanyang kuha. Kung sinong gustong magpatayo ng bahay o may ayusin sa bahay, binibigay na lang siguro nila yung mga troso na ito.
So 2 linggo nang lumipas, no? Pero hindi pa din talaga totally na nalinis yung pinaka bayan dito na kung saan natamaan ng landslide. Ayan, gaya ng bahay na to. Ayan, oh, dami pa rin putik. So, nung nagpalipad tayo ng drone kanina, mga ka-wonder, doon napansin ko lang ito yung pinaka parang itong ilog na to. Dito talaga dumadaan yung yung tubig galing dun sa bundok yata. Hindi ko lang mahanap dun kung saan banda dun yung labasan ng river na to. Siguro kung titingnan natin yung Google Map, maalalaman natin kung saan talaga nagmula yung tubig na ito. So nalocate natin, nalocate na natin, ka-wonder, kung saan nagsimula yung lahat ng mga landslide dun sa bundok. At ang bagsak na nun ay dito nga sa bayan ng Laurel. So itong barangay na to, may nagtanong at sinagot naman ng isang residente dito, doon sa post natin. So may nag-comment doon kung anong barangay nga daw nasasakop ng natabunan ng na ito, ng landslide na ito. Ang sagot po ay Barangay Poblacion 5. Ayan, so ongoing pa din. Doon sa kabila ay binabakho. Tinatanggalan ng mga lupa. Mukhang dito yata dumaan yung may mga nangunguha ng mga tabla dito. So ito yung mga napagputulan ng na natangay na mga troso. Bigay na lang yan, kanya-kanyang kuha na lang. Pero most probably binigay na lang ito, ka-wonder, kasi natangay na ito ng ng landslide at pinagputol-putol na nga ng mga residente dito. Ayan, kung napansin mo yung sukat niya, parang 2x2 siya. Pwede nang pang yan, pang gawa ng ng bahay, pandagdag na rin dun sa mga kahoy na na pwedeng itayo, pang dingding. O ito yung jeep na dinaanan natin last time nung pumunta tayo dito. Hinukay na rin, nakalabas na rin konti yung niya, yung katawan niya. So in 2 weeks nakita naman natin yung nila, yung improvement ng paglilinis. Kaya lang dito sa area na to wala pa. Doon talaga inuna, doon sa may pinakakalsada na daanan ng mga sasakyan. Ang daming kahoy niyan. Talagang pwede pang gamitin sa pampagawa ng bahay. No? Dami Mga 2 linggo na nung unang punta ko dito. Pero nakita ko naman may improvement na, nalinis na yung mga kalsada hanggang doon sa may gasolinahan. Kaya lang matagal-tagal. Itong tulay na to bago magawa. Taon. Oh, etong bayan, anong barangay nandyan, kuya? Bugaan po. Bugaan? Ah, yan ang walang daan ngayon dyan, papunta dyan. Ay, ikot pa. At least may daan na naman pala. Akala ko totally talaga na-isolate.
Sementeryo yan, ano? Ayan, oh. Final recap tayo mga ka-wonder. Nagsimula ang mga landslides as far as dun sa Barangay Nyogan, dun mismo sa Tagaytay na Sugbo Highway. Magkadikit at magkasunod-sunod lang ang bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo at Lemery. Dun sa Talisay na kung saan may 20 casualty dahil sa natabunan ng landslide, pinakamalapit sa mga bundok nila ay ang Tagaytay na mismo. At sa pag-iikot ko nga dito sa bayan ng Laurel, although may improvement sa clearing operations, ay sobrang bagal pa rin na hanggang ngayon ang mga pangunahing kalsada ay di pa rin totally nalinis. Ang mga kabahayan naman ay lubog pa din sa putik at ang mga residente ay kanya-kanya na lang ng linis. So I hope na pagbigyan natin ang dalawang request sa comment section ang maipakita ang kalagayan ng kabundukan at gaano kalawak ang deforestation problem kung meron man at kung gaano ito kalala. At syempre ang update na rin sa bayan ng Laurel. Please feel free to comment below kung sino man ang may gustong magdagdag o magkomento para mas maging makabuluhan ang ating pagtalakay patungkol sa kalamidad na ito na tumama sa bansa natin. Keep that curiosity alive and keep on wondering. Kita-kits na lang tayo sa sunod ulit mga ka-wonder.